Have a wonderful day, my beloved viewers. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa kaligtasan. Ang pinaka-importanting bagay na nangyari sa buhay ko ay ang kaligtasan ng aking kaluluwa. Ang tao ay may kaluluwa. Pagkatapos niyang mamatay, siya ay mapupunta sa kapahamakan na walang hanggan. Ito ay sa impyerno. Sabi ko nga, sana mayroong kaluluwa ang aming aso para hanggang sa kabilang buhay ay magkasama kami. Ito si Sophie. Tingin doon, tingin doon, tingin doon, tingin doon, tingin, pakita mo yung kagandahan mo. Tingin doon. Yan, yan, beautiful, di ba? The Bible says, before the foundation, I have chosen you. Kaya nagpasalamat ako sa ating Diyos na buhay, na nakilala ko siya. At nagkaroon ng kasiguraduhan ng aking buhay, sa buhay na walang hanggan, sa kanyang piling sa langit. Mayroong 4 na susi ng kaligtasan. Una ay pananampalataya. Kailangan magkaroon ka ng pananampalataya na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw ay bigyan ng kaligtasan at magmana ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, pagsisisi. Kailangan pagsisihan mo lahat na yung kasalanan mula nung ikaw ay namulat. Aminin mo na ikaw ay nagkasala dahil walang nakaabot sa kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Lahat ay nagkasala. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kailangan mailubog tayo sa tubig, bautismuhan sa pangalan ni Jesus. Kailangan ilubog sa tubig, hindi yung wisik-wisik lang. Katulad ng ating kinagisnan. Pag nalubog tayo sa tubig, lahat ng kasalanan natin ay napatawad na. Diba, Sophie? Susunod ay bautismo sa Espiritu Santo. Madama natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Sobrang kagalakan, umaapaw ang ating mararamdaman. At tayo manginig sa presensya ng Diyos at magsalita ng iba't ibang wika.
Salamat sa mahal na Panginoon dahil nakilala ko siya. Sa susunod na pagkakataon, pag-uusapan natin kung paano ako naligtas at nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Yun ang pinaka-importante sa buhay ng tao. Dahil ang tao dito sa mundo ay pansamantala lang. Wala siyang madala pagkatapos niyang mamatay. Kailangan talaga na maglingkod siya sa mahal na Panginoon. Marami dyan nakikita mo naglalakad. They are living dead, considered living dead. Kasi, pag namatay sila, hindi sila naglingkod sa Panginoon, diretso sila sa impyerno. Ang impyerno talaga nakalaan sa mga makasalanan. Kaya, pag dumating ang pagkakataon na mayroong mag-share sa inyo about sa gospel, the gospel of Christ, the power of God unto salvation to them that believe, samantalahin na po natin. Dahil hindi po lahat ng tao ay pinili ng Diyos upang magmana ng buhay na walang hanggan. Yan po ang importante sa lahat. Aanhin natin ang mga bagay dito sa mundo kung wala tayong kaligtasan sa ating mga kaluluwa. At pag naglilingkod tayo sa Diyos, marami tayong pagpapala makamtan. Physically, gagaling ang ating mga karamdaman, magbago ang ating mga buhay na dating makasalanan, na nilinis ng mahal na Panginoon at nabuhay na may kabanalan, may takot sa Diyos. Ang mga tao sa kasalukuyan, karamihan ay baliwala sa kanilang spiritual na bagay. Kumbaga, hindi nila binigyan ng kahalagahan. Baliwala lang sa kanila, pero hindi nila alam na ang dulo niyan ay kapahamakan. Kahit mabuhay ka pa ng 1,000 years, kung meron man dito sa mundo, then after that, ihagis ka sa impyerno. Wala ring saysay. Wala ring kabuluhan. Kaya ako talaga todo ang pasalamat ko sa mahal na Panginoon. Na nakilala ko siya, nalaman ko ang daan tungo sa kaligtasan, buhay na walang hanggan. Lalo na ngayon, malapit na siyang magbalik. Sa susunod na pagkakataon, pag-uusapan natin ang mga bagay kung paano maging handa sa kanyang pagbabalik. Mapalad ka pag isa ka sa naglingkod sa mahal na Panginoon. Dahil yan ay hindi mabayaran ng salapi ng anumang bagay dito sa mundo. Diba, Sophie? Love you.
Dapat bawat isa manalangin. Sabihin nila sa Diyos na gusto nilang maglingkod sa mahal na Panginoon upang magmana sila ng buhay na walang hanggan, forever and ever in heaven with God. Maraming mga tao, hindi nila alam kung papaano ang buhay na walang hanggan makamtan. Manalangin lang po tayo at ituturo ng Diyos sa atin, dahil ang mahal na Panginoon ay mahabagin, puspos ng biyaya at pag-ibig. Hindi niya ibig na tayo ay mapahamak. Gusto niya tayo magkaroon ng kaligtasan. Bakit maraming mga tao ang naglingkod sa mahal na Panginoon na may sakripisyo? Inilaan nila ang buhay nila sa mahal na Panginoon. Bakit? Dahil napakahalaga ng kaligtasan. Dito sa mundo, maraming kapighatian, maraming tukso. Ngunit po, pag nasa mahal na Panginoon ka, mapaglabanan mo lahat ng mga iyan, mapagtagumpayan mo, dahil kasama mo ang mahal na Panginoon. Maraming mayayaman, nung sila ay namatay, hindi nila alam kung papaano na ang mga kayamanan nila. Kahit iwan pa nila sa mga loved ones nila yan, hindi pa rin sila kontento. Gusto pa rin nila na magumon sa kayamanan dito sa mundo. Akala nila habang buhay nila itong mapakinabangan. Sabi nga, ang buhay ng tao ay parang bula, parang anino, parang halaman, bulaklak sa parang, na sandali lamang ito ay maglalaho. Dapat maglingkod na po tayo sa mahal na Panginoon dahil hindi natin alam ang bukas. Wala pong nakakaalam sa bukas. Kung bigla tayong kunin ng Diyos, handa tayo. Maraming mga tao namatay sa aksidente, namatay sa sakit, bigla namatay sila. Mga natutulog lamang, binangungot, natuluyan na. Paano yan? Ang kaluluwa nila, diretso na sa impyerno. Dahil sabi ng Bible, it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Husgahan ka na kaagad. Kailangan maging wise tayo.
Isipin natin ang kaligtasan natin, ang kaluluwa natin. Kasi, yun ang magsasuffer forever and ever. Kaya mapalad ang tao na naglilingkod sa Diyos. Dahil meron siyang kaligtasan dito sa mundo. Pag merong mga sakuna, aksidente, ililigtas siya pag tumawag siya sa ating Diyos na buhay. At huwag na po tayong maglingkod sa mga gawa ng kamay ng tao dahil nagagalit po ang Diyos dyan. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Di siya nakikita, nararamdaman lang natin siya. At siya ay tumutugon sa ating mga panalangin. Siya ay buhay, kasama natin sa tuwi-tuwinan ng ating buhay. Siya ay gumagabay, siya ang ilaw natin. Kung wala ang Diyos, sigurado mahulog tayo sa hukay ng kapahamakan. Dito sa mundo, maraming pagsubok. Yung mga iba, sa sobrang hirap, gusto na magpatiwakal. Ngunit kung nasa mahal na Panginoon ka, makakayanan mo lahat ng bagay. Siya lang ang ating maasahan. Sino maasahan dito? Yung nanay mo, yung tatay mo, yung asawa mo, yung kapatid mo, kaibigan mo. Ang Diyos lang. Wala silang magagawa, tao lang sila. Kaya sa Diyos na natin ilaan ang ating pagtitiwala. Hindi biro ang mapunta sa apoy ng impyerno kung hindi ka naglingkod sa mahal na Panginoon. Dapat talaga maglingkod tayo. Manalangin tayo. Sabihin natin sa Diyos na iligtas tayo. Ituro tayo sa daan tungo sa Kanyang kaharian. Nakita nyo po, naobserbahan nyo, napakarami na po ngayong mga born again. Pero hindi lahat ng born again totoo. Kasi yung iba, pinipili lang nila ang gusto nilang sundin. Pag mahirap, ayaw na lang sundin. Ayaw ng Diyos ng ganun. Lahat ng utusan, kalooban niya, dapat natin sundin. Dahil ang langit ay isang perfect place of everlasting happiness. At huwag nating ikompromiso ang ating kaligtasan. Kailangan maging tapat tayo sa Diyos. Hindi na pagka walang nakakita sa atin, kagawa tayo ng hindi kaaya-aya. Ang Diyos, nakikita niya lahat. Walang naitatago sa Diyos. At number 1 ngayon, yung nagsasalita ng hindi totoo. Ang sabi ng Bible, liars go to hell. Yan nga po. Dina-justify nila na tama naman ang kanilang ginagawa. Pero ang dulo nito ay kapahamakan. Hindi mo i-justify ang mali sa tama. Dahil black is black, white is white. Ang mahal na Panginoong Jesus ay malapit nang magbalik. Anytime from now. Lahat ng mga signs ng kanyang pagbabalik ay nangyayari na.
Ang huling sign ay yung the gospel of the kingdom shall be preached all over the world and then the end will come. Ito na nangyayari ngayon. Buong mundo na ibahagi na ang salita ng Diyos patungkol sa kanyang kaharian through social media. Halos lahat na po o lahat na nahalugog na po. Kaya yung gera sa Israel at Hamas, yan ang hudyat na talagang malapit na tumunog ang trumpeta ng Diyos. Nananawagan na talaga ang mahal na Panginoon. Pero ini-ignore lang ng mga tao. Busy sila. Busy sa hanap buhay. Busy sa kung ano-ano, mga kasanlibutan na gawain. Busy sa mga walang kwentang bagay. Dapat tayo magpaka-busy sa spiritual, sa mahal na Panginoon, pagsunod sa kanyang kalooban. Magagawa natin yan. Manalangin lang tayo palagi na gabayan at pangunahan tayo ng mahal na Panginoon. Pag naiwan tayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, magkaroon ng greatest tribulation na gusto nating mamatay dahil sa hirap. Ngunit ang kamatayan ay tataka sa atin. Sobrang kapighatian. Kaya mahirap maiwan sa pagbabalik ng mahal na Panginoon yung tinatawag na rapture, the snatching away of the saints to meet the Lord in the air. Yan ay mangyayari sa isang kisap mata, in a twinkling of an eye. Sa isang kisap mata lamang, biglang mawala ang mga chosen people of God. Yung mga pinili niya, hinirang niya. Sa panahon natin ngayon, tayo ay tinatawag na modern Israelites. Yung mga sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Spiritual Israelites. Born again Christian, totoong binago ng Diyos, hindi sa pangalan lamang, kundi sa salita at gawa. Napakapalad mo kung isa ka sa pinili ng Diyos. Milyon-milyong mga tao, isa ka sa tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay ayaw ng kapahamakan. Gusto niya lumapit ang tao at magsisi, maglingkod sa Kanya. Dahil sa napakalakas po din ng kalaban ng Diyos, kundi si Satanas na nandito sa mundong ito. Kailangan natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Yun po, pag meron kayong Holy Spirit, you become overcomers. Ma-overcome niyo po lahat ng gawa ng kadiliman dito. Kaya tayo, nandito na sa Holy Spirit age. Pag meron kang Espiritu ng Diyos, ikaw ay nasa Diyos. Kasi ang sabi ng Bible, without the Spirit of God is none of His, hindi sa Kanya. Kasi nga naman, pag wala kang Espiritu ng Diyos, pag wala kang, hindi ka naglilingkod sa Kanya, hindi mo talaga kayang labanan ang gawa ng dyablo dito dahil napakalakas po talaga ang tukso. Kaya, pag ikaw nakadalo sa isang kongregasyon na nagtuturo ng buong katotohanan, malalaman mo
ang mga bagay na yan at magabayan ka ng Diyos at magkaroon ka ng Espiritu Santo at ikaw ay magtagumpay sa lahat ng gawa ng kadiliman. Maraming nakontento na sa kanilang mga relihiyon. Ngunit hindi po tayo maliligtas sa relihiyon. Ang atin pong relasyon, pananampalataya sa Panginoong Hesus, sa Diyos, yan po ang magligtas sa atin. Hindi po relihiyon. Alisin po natin yung relihiyon. Kung meron kang relasyon sa Diyos, naglilingkod ka sa Kanya, may espiritu Kanya, o di, hindi ka basta-basta magapi ng dyablo. Kahit saan ka magpunta, kahit anong gagawin mo, nandyan ang Diyos, binagabayan ka. Kasi mostly sa mga tao ngayon, nagtitiwala sila sa kayamanan nila, sa kakayanan nila, sa mga ma-impluwensyang tao. Ang sabi ng Bible, cursed is the man who trusts in the flesh, who trusts in the man. Sumpain daw ang tao na nagtitiwala sa laman o sa tao. And blessed is the man who trusts in the Lord. At mapalad ang tao na nagtitiwala sa Diyos. Kasi sa Diyos, lahat magagawa niya. Kahit gaano kaitim ang iyong kasalanan, magiging maputi tulad ng yelo, ng niebe, pag naglilingkod ka sa Diyos. Walang ibang mahalaga sa ngayon, kundi ang maglingkod sa mahal na Panginoon. Anytime now, magkaroon na ng distraction, total distraction. Makita nyo naman sa balita, nababasa nyo, napapanood nyo, na yung mga malalaking bansa, naghahanda na ng mga nuclear weapons. Yun mismo ang tutupok sa mundo. Sila rin ang gagamitin. At saka yung West Philippine Sea. Grabe ang provocations ng China sa bansa natin. Kaya nagpipigil pa yung Pilipinas kasi hindi pa time. After the rapture, hindi na makapigil yan kasi distraction na. Magkakagera-gera na talaga lahat. Buong mundo na yan. Damay-damay na lahat yan. At yung gera ng Israel at Hamas, lalaganap yan kasi kampi-kampi yung mga Muslim, maraming Muslim sa buong mundo, mas marami pa ata sa Kristiyanong Muslim kasi yun nga ang napag-alaman ko na ang population ng Muslim ay mas marami pa kaysa Christian. Kung hindi tayo maging handa sa pagbabalik ng mahal na Panginoon at hindi tayo mag-search sa Kanya at magiging born again Christian. Kasi ang sabi nga ng Bible, unless you become a born again Christian, you cannot enter heaven. Ang kukunin lang ng mahal na Panginoon, yung totoong born again Christian. Hindi yung born again sa pangalan lang, wala sa gawa.
Wala nang panahon para magpayaman pa. Hindi mo naman pakinabangan yan. Ang importante, mabuhay ka, makakain ka ng 3 beses sa isang araw, may pananamit ka, malusog ang katawan mo, naglilingkod ka sa Diyos, at naghihintay ka sa kanyang muling pagbabalik na umaasa na ikaw ay makakasama. Dito sa mundo, walang kapayapaan. Kahit mayaman ka, titirahin ka naman ng karamdaman ng cancer, kung ano-anong mga deadly sicknesses and diseases. O di yung kinita mo, napupunta lang sa doktor. Whereas, kung naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, iingatan ka. Ilayo ka sa mga ganyang karamdaman. Maliban na nagkukunwari ka, kunwari na naglilingkod ka sa Diyos, sa sekreto na gumagawa ka ng kasalanan, magkakasakit ka pa rin ng grabe bilang paalala sa'yo. Pero kung na-recognize na acknowledge mo yung kasalanan mo, magbalik ka sa Panginoon, pagagalingin ka. Walang doktor, pananampalataya lang. Kasi ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ang dakilang manggagamot. Walang imposible sa Kanya. Kahit anong sakit, kaya niyang pagalingin. Kahit nga patay, nabubuhay pa. Depende sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ang mga tao sa ngayon ay kahabag-habag. Yung walang espiritu ng Diyos. Anytime pwede silang mapahamak. Kaya kailangan maglingkod tayo sa Diyos. Sikapin natin na mabaptize tayo ng Holy Spirit. Magkaroon tayo ng gabay at patnubay, lagi nating kasama ang Panginoon. Habang naghihintay tayo sa kanyang muling pagbabalik. Kailangan magiging busy tayo sa spiritual. Hindi tayo magiging busy sa kung ano-ano, mga gawain dito sa sanlibutan. Kasi, yun lang naman ang recorded in heaven. Yung spiritual lang na bagay. Kung wala ang pangalan mo sa Book of Life, ihagis ka sa impyerno. Ganun yun. Kaya kailangan talaga spiritual ang the best nating gawin. Ako nagpasalamat talaga sa Panginoon dahil ni sa guni-guni talagang hindi ko akalain na makilala ko ang Panginoon at naglilingkod ako sa Kanya. Kasi wala akong panahon sa mga ganito, yung kabanalan, spiritual, kasi worldly talaga ako. Wala akong ginawa, puro kalayawan ng laman. Sa susunod na pagkakataon, ibahagi ko sa inyo ang patotoo ng buhay ko, kung paano ako nakakilala sa Diyos na buhay. At marami pang mga revelation sa akin, yung kabataan ko pa, na ako talaga ay pinili niya at talagang ipinakita niya sa akin ang mangyayari sa huling mga panahon. Sa panahon na ito, pinakita niya sa akin ang mangyayari. Kaya naniniwala ako na talagang chosen ako ng mahal na Panginoon.
Kaya pwede naman kayo maging chosen. Mag-pray lang kayo na i-choose kayo ng Panginoon. Pero, merong mga tao na doomed for destruction talaga sila. Kasi matitigas ang mga kalooban nila, matitigas ang mga puso nila, ulo nila matitigas, ayaw maglingkod sa Panginoon. Mas pinili pa nila yung hindi naglilingkod, yung pawardi-wardi lang sa buhay. Yan ang gusto nila. Puro mga walang kabanalan, puro kamunduhan. Eh lahat po yan ihahagi sa impyerno. Yan ang sabi ng Bible. Kaya, sa ngayon pa lang, mag-iisip na kayo. Maging matalino kayo. Hindi matalino sa kung ano-anong katalinuhan, kamunduhan, kundi sa katalinuhan na espiritual. Isipin nyo, minsan ka lang mabuhay. So, maglingkod ka na sa mahal na Panginoon. Kasi, pag dumating ang pagkakataon na kunin ka at hindi ka naglingkod sa Panginoon, impyerno ka kaagad. Pero pag naglingkod ka, langit sa buhay na walang hanggan. Kaya nga namatay na sa krus ng Kalbaryo ang mahal na Panginoon upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Una na siyang umibig sa atin. Inilaan niya ang buhay niya. Ang gawin na lang natin, magsisi, tanggapin siya at maglingkod sa Kanya. At magiging bagong nilalang. Kasi, lahat ng mga kasalanan na gawa mo at ikaw ay nagbago na, namuhay sa kabanalan, ang tawag sa iyo ay bagong nilalang. Kailangan maging bagong nilalang ka kasi yun lang ang makapasok sa karyaan ng Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, matagal pa dumating ang Panginoon. Nag-relax ka. Isinasantabi mo yung spiritual. Hindi mo hinanap ang Panginoon. Pag nagsisi ka, huli na ang lahat. Hindi biro ang mapunta sa impyerno. Ang sabi ng Biblia, merong tao doon, ang tawag ay si Lazarus. Mahirap lang siya. Puro kahirapan ng buhay niya. Pero nung namatay siya, nasa langit siya. Masarap na ang buhay niya dun. At yung mayaman ay napunta sa kapahamakan dahil hindi nakakilala sa Diyos. Tayo ginawa ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Hindi para maglingkod sa kalaban niya. Ganun na lang ang gagawin ng tao sa ngayon na hindi pa nila nakilala ang Panginoon. Mag-pray na lang sila ng sinsirong panalangin at sabihin nila na Panginoon, ituro niyo sa akin kung saan yung kongregasyon o pananampalataya, grupo ng mga Kristiyano, kung saan magturo sa akin sa katotohanan
at magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Kasi kung hindi ka talaga magpipray, doon ka mapupunta sa mga fake churches. Kasi nagkalat ngayon yan. Ako hindi ko na masabing, kasi malalaman mo naman yan. Kasi mararamdaman mo at may mga proof na nasa katotohanan ka. Na alam mo na kasama mo ang Panginoon, nasa piling ka niya. Pagdating ng panahon na ikaw ay mawala na sa mundo. Huwag po natin baliwalain ang kaligtasan. Yan ang po ang pinaka-importante sa lahat ng bagay. Kasi kahit gaano ka man kayaman dito, matalino ka man, graduate ka ng ilang kurso, master's degree ka, doctorate ka, hindi naman nadadala sa langit yan eh. Hindi naman yan pinag-uusapan sa langit. Ang pinag-uusapan doon, anong nagawa mo sa Diyos? Anong dapat nating gawin? Mga beloved viewers, mag-search tayo. Mag-seek tayo kung saan yung kongregasyon na nangangaral ng ganon. Buong katotohanan, magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Huwag tayong magbaliwala, huwag tayong patumpik-tumpik. Eto na ang panahon dahil pag dumating ang mahal na Panginoon at naiwan ka, sobrang kahirapan, greatest tribulation. Grabe. Ayan na, nagumpisa na nga eh. Nagumpisa na, pero hindi pa kumalat. Kakalat yan after the rapture. After the snatching away of the saints to meet the Lord in the air. Anytime now. O may time pa tayo, mga minamahal. Pwede pa tayong maghalughog kung saan man yung mga churches na ganun. Kasi hindi naman tayo pababayaan ng mahal na Panginoon eh. Pag nag-pray tayo. Ituturo niya sa atin kung saan yung kongregasyon na yun. At darating ang panahon, sa madaling panahon, ituturo sa inyo ng mahal na Panginoon yun kung saan yun. Hindi kayo bibiguin ng Diyos dahil ang Diyos ay hindi marunong bumigo sa mga taong heartily na tumatawag sa Kanya, taos-pusong tumatawag sa Kanya. Dahil hindi ibig ng Diyos na magpahamak tayo. Gusto ng Diyos magkaroon tayo ng kaligtasan. Buhay na walang hanggan sa Kanyang tulong. Masarap na ang buhay dito sa mundo, di ba? Walang bawal, kung gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan. Pero ang dulo nito kapahamakan. Laganap na po ngayon talaga ang gawa ng kadiliman. Marami na po mga batas na ipinasa na hindi po pro-God, pro-devil. Malalaman naman natin yan eh. Kasi, meron tayong karunungan binigay ng Panginoon sa atin para malaman natin ang between good and evil. Masaya maglingkod sa mahal na Panginoon. Kasi,
alam mo, sigurado ka sa araw-araw mong pamumuhay, may gabay patnubay ka, sigurado ka sa mga ginagawa mo, na ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi ka nalilihis. Bakit ang mga tao ayaw maglingkod sa Diyos? Kasi masarap ang buhay sa mundo na ito. Pinasasarap ng kalaban para hindi ka maglingkod sa Diyos. Nandyan lahat ng layaw ng laman. Kung masaya ka nga ngayon, after that, ihagis ka sa impyerno. Ano yun? Sinayang mo lang ang buhay mo. Buti pa hindi ka nabuhay. After naman ng kasayahan na yan, kasakitan, magkaroon ka ng sakit, magkaroon ka ng mga karamdaman na walang kagalingan, patay ka din. Mabuti pa, maglingkod ka na lang talaga sa mahal na Panginoon. Malaking pakinabang ang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi po yan kalugihan. Although, talagang may mga trials din para mapatunayan na mahal mo ang mahal na Panginoon. Na totoong mahal mo siya. Yung mga pagsubok na yan, testing lang yan, trial lang yan na upang magiging kalugod-lugod ka sa Kanya, katanggap-tanggap ka sa Kanya. Kasi kung walang pagsubok, walang pagpapala. After trials are blessings. Tanggapin natin na ganun talaga ang buhay. Ang mahalaga, kasama mo ang Panginoon, sigurado ka sa kaligtasan mo, buhay na walang hanggan. Kung ano mang mangyari dito sa mundo, magkagyera man, o magkaroon man ng mga kasakitan, hindi ka apektado. Alam niyo yung COVID time, okay lang kami magpamilya, wala namang apektado sa amin, hindi naman kami nahirapan financially. Hindi naman kami yung parang nasusuffocate na sa sitwasyon. Okay lang, parang walang nangyari, normal pa rin. Ngunit sa ibang mga tao, ayun, nabiktima sila, nagkasakit sila hanggang sa napahamak sila at kinuha na sila ng Diyos. Kaya malaking pakinabang pag nasa Diyos ka. Grabe ang pag-iingat ng mahal na Panginoon sa iyo. Paglabas mo pa lang ng bahay mo hanggang sa pag-uwi mo, kasama mo ng mga anghel ng Diyos na nag-iingat sa iyo. Ganon ang mahal na Panginoon. Iniingatan niya mga anak niya na hindi mapahamak. Despite of that, talagang ini-ignore pa rin ng tao ang mahal na Panginoon. Kahit alam ng mga tao na mapagmahal ang Diyos, kumbaga, hindi nila binibigyan ito ng importansya. Dapat mag-isip tayo kung ano ba ang dapat maglingkod sa Kanya o hindi maglingkod. Ano ba ang mahalaga? Kaligtasan o kapahamakan? Ano ba ang mahalaga? Langit o impyerno?
Ganon dapat ang mentality ng tao. Kasi, kung magsisi ka man, hindi ka naglingkod sa Diyos, nasa impyerno ka na, pagdating doon, gusto mong bumalik sa mundo at magbagong buhay, wala nang time. Wala nang chance, naubos na ang chance mo. Kaya habang may pagkakataon pa, habang may chance ka pa na maglingkod sa Kanya at magiging tunay na anak niya, ipinanganak na muli or born again Christian, ayan, may kasiguruduhan ka na sa buhay na walang hanggan. Anytime, anumang mangyari dito sa mundo, hindi ka mapahamak, kasama mo ang Diyos, wala ka dapat pangambahan, hindi ka matatakot, panatag na panatag ka, payapang payapa, dahil ang Panginoong Jesus ang kasama mo. Salamat sa mga nakikinig sa akin at pagpalain tayong lahat ng Diyos na buhay. Hindi Diyos na gawa ng tao, ha? Diyos na buhay, may gawa ng langit at lupa. Yan po ang totoong Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Kanya. Lahat ng bagay kaya niyang gawin para sa ating kabutihan. Praise the Lord. Hallelujah. In Jesus' name, amen. Play na kayo, play na kayo. Play na kayo. Sophie, play na kayo. Play na kayo. Play na kayo. Bango, bebe. Super love. Super love. Pakita mo face mo. Ayan. Ayan. Ay, smile siya. Smile. Jesus loves you. Smile. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord ka. Praise the Lord. Sabihin mo, I love you, Jesus. Kiss mo siya. Kiss, 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 kiss. Kiss mo. Kiss ka niya eh. Smile ka, smile. Oh. Uy, happy siya. Oh, happy nga, happy. Happy nga, happy. Uy, love you, baby. Sophie, Sophie, love, love.
bebe.